ang ating problema. Kaya nga po, ayun po ating partner agencies, policy making body natin, yung Dangerous Transport, sa pakikipagtulungan po ng DepEd, TESDA, at ang Commission on Higher Education, tama po na patatakin po din yung demand reduction. At kami kahit na enforcement unit kami, tumutulong po talaga kami sa demand reduction effort at hindi lang pangunahing na trabaho natin. Kasi po, yung 2008 figure, 1.7 billion po yung estimated grant that PFS natin. Okay, sir. Meron yung operations and other units katulad ng PNP na may mga nilusog na may mga nilusog na mga target areas Pero yung mga nilusog nila, well-entrenched, para bang naka-layer. Sa community na pupuntahan pa lang, siguro ang PIDEA, naranasan din yun. Meron ng kumbaga sa hukbo merong possibilities info. Paparating pa lang kayo. Nawawala na yung sindikato. Paano po ninyo ito ginagawa ng solusyon para hindi kayo para magtagumpay kayo na lubusan papasok yung loob ng sindikato? Pag tinignan mo natin yung dynamics na problema at tinignan natin yung kakayahan ng PIDEA at ang ibang mga agency, kailangan mo tama mo yung strategy mo. Yung street level pushers po natin, talagang nakatoka po yan sa mga partners namin sa PNP. Kaya nga po ako ay umikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Meron po ako nakaschedule na empowerment seminar sa Zamboanga. Attend po yung mga hepe ng polis ng Pasunta, Basilan, Tawi-Tawi, and Pulo. Upang sa ganon, makaalalahanan namin yung mga hepe ng polis doon na sila ang vice chairman ng Anti-Drug Abuse Council sa kanilang mga munisipyo, chairman po, yung mayor. At ayon po sa Dangerous Transport Regulation number 2, series of 2007, sila po ang dapat nag-TPM yan. Kaya po ang problema po ay street level pushers. Ako po nakikiusap sa mga kasamaan ko sa PNP, tulungan nila kami dahil kasama po yan sa targets natin upang maklit po yung mga barangay. Gusto ko po ibalita kasi ayon sa ating data, 18% po ng 42,025 na barangay sa buong Pilipinas ay drug affected. Ngayon po, ang nakamanda po dyan na dapat mag-clear, base po sa DILG issuance, yung pong Anti-Drug Abuse Council sa munisipyo, sa syudad, pero ang kasama ang katulong po nila, yung pong Barangay Anti-Drug Abuse Council na pinamumunuan po ng mga barangay officials. Pagka meron pong mga drug user, dapat po mapadala sa rehabilitation. At kung meron naman pong pusher, dapat po i-bypass ng police station, anti-drug abuse at anti-drug task force. Ngayon po, may mga pusher po na nag-move from one municipality to the other. Dapat po, ang mag-address naman ng provincial anti-drug task force ng PNP. At if they are moving from one region to the other, pasok din po yung regional task force. Pero yung PNP, yung PIDEA po, pwede pong tumulong doon sa different levels. Yung pong sinasabi nyo, sir, meron pong red entrance, kahit na po siya hindi high value target, pero merong red entrance na grupo, nag-maintain na nag-jungle. Pag tinignan mo natin, low value siya, pero high impact naman. So, pag meron mo nasusumbong sa amin na ganyan, tinutulungan na po namin yung istasyon. Pinamumunuan na po namin yung pag-develop ng target, pero pag huhulihin na, sinasama na namin sila, pinapakiusap namin. Baka po pwede kayo nang magabilabi itong arrest. Okay, sir. Pagpapahingahin ko kayo, pero itong last question ko bago kayo magpahinga. Paano naman po yung mga areas na ang nag-aalaga mismo sa mga sinasabi po, sirs, yung source pinapitenta ng miyembro ng otoridad natin o ng PNP? Ang aming pong posture ay law enforcement without fear or favor. Kaya lang, ang aking pong panawagan sa ating mga kasamahan, let the evidence speak for itself. Ayaw kong maging personalan itong bagay na ito. Ang ating pong posture is, dapat trabaho lang. Hindi natin sila hinuhuli dahil
kagalit natin sila. Sila hinuhuli natin, unang-una, dahil pinagbabawal ng batas ito. At pangalawa, kailangan proteksyonan natin yung mga anak natin, tsaka yung magiging anak nila. So, kung meron po tayong inoperate, at kung ano po yung ebidensya na inabutan, yun na lang po. At kung wala naman po, ay tatanggapin namin na nag-negative siya. So, ang gusto ko ay yung level ng professionalism Okay. namin. Para... Hindi kami bababa sa level nila. Okay. O yun po aking Okay. sa akin. Medyo mukhang nagnalag kayo ng tropa kasi... Pwede na magtanong. Ayun. Si Lily kanina pa eh. Hindi, nag-iingat pa siya. Ikaw muna. Ikaw muna. Emil, before. Sir, kabila ang tanong. Yes, sir. Ano po ang naging epekto sa PIDEA ng pumutok na storya ng mga PNP operatives na nagre-recycle ng mga ebidensya na shabu? Ano po ang naging epekto ng kabilang tanong? Ano naman ang ginagawa ninyo para ma-neutralize nyo ang naging epekto sa inyong operations? Yun nga po, considered high value targets po yung kung ang personality ay nasa gobyerno, maging pulisya, sundalo, halal, ng bayan, at nagiging high value target po siya. Kaya nga po law enforcement without fear of favor, may nahuli po kami board members sa Misamis Oriental, may sunod-sunod po yung barangay consular, may kapitan, may pulis, meron po game guard, meron po sundalo sa Pulipardo mismo. Ipatuloy yun kasi ang na-report sa akin. Tapos po, hindi makakakita ng ayos na aksyon ang ating mga mababayan. Siguro po hindi na natin sila masisisi. Napagdudahan na rin tayo. Kaya nga po, pag may mga ganyan na sumpong, medyo maselan. Kaya lang, sabi ko sa PIDEA, hindi natin huhulihin. Sino huhuli? So kami talagang huhuli. Kaya po, law enforcement without fear of favor, but the evidence should speak for itself. This is nothing personal. These are just official trabaho lang po. Ito po, meron po kami nirelease na yung report. Pati po teacher sa public school, na bypass po sa Caloocan, nahuli po namin sa bypass dito sa Quezon City. So, ang point ko po dito is, wala po kami magagawa, pasensya na lang po yung mga gumagawa ng masama. Kasi po, siyempre po, ang puso namin nasa ating mga kabataan, sa ating mga anak. No? Kailangan proteksyonan namin sila. Kaya kahit sino po ba sagasaan dyan, basta po, the evidence will just speak for itself. And then, I really do not care. Dati ko akong pulis, nililiwanag ko lagi yan. Kahit dati akong pulis yung tatarget, duty din namin kinukonsinti yan. Ako po yung pulis pa. Wala, hindi namin yan proteksyon. Kasi sila sumisira sa pangakibahin ng institusyon eh. Kaya pag may nahuling pulis, wala naman didepensa dyan eh, sa PNP leadership. Asuhan din nila yan para ma-dismiss ka agad bago pa lumabas yung sentensya niya sa kriminal. Yun ang aking kaniliwala. Mukhang general mukhang yung isang government official, ba yun, yung bukal ba yun, yung hinuli ninyo? Mukhang binabaliktad pa istorya against sila, di ba? Yes. Ano po yung kwento, this was reported to us by our general office.